Please all kneel for the morning offering. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Jesus, in the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joy, suffering on this day, in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world. I offer then for all the intention of your Sacred Heart, the salvation of souls, reparation for sins, and the reunion of all Christians. I offer then for all the intention of our Bishop, the clergy and the apostles of prayer, in a particular for the intention of the Holy Father for this man. We prayed by the virtue of baptism, the laity, especially women, may participate more in areas of responsibility in the Church. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Padre Bernie Opina. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Kayo na lamang ang tiwala ng Diyos sa tao upang bigyan niya tayo ng di mabilang-bilang na biyaya. Gayon paman, marapat na pangalagaan nating lubos ang kanyang mga biyaya. Tayo'y mga katiwala ng Diyos upang may pabahagi ang biyayang ito sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagdasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin,
dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahan loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya at inalisan ng bato at saka tinatnan ng nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting uhay, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang antayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya ng isang taniman, sa kanyang taniman ay mapagsimapunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ay humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan kong itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang mapapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim.
sa lupang dayuhan matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya't napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong mga bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, sa parang na nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagbasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa Alleluia at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas
at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli na may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulugan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyo lahat, mga kapatid. Ang ating liturhiya ngayon ay isa sa mga napakagandang liturhiya sa buong panahon ng pangkaraniwang panahon. At kahit na ito ay napakaganda na tema, tulad ng tayo'y mga katiwala lamang. Ngunit nagbibigay sa atin ng malaking hamon sa ating kapanahunan ngayon. Alam ninyo mga kapatid, ang ating parokya ay may tinatawag na programa na stewardship program. At yan nga ang binigyan din sa atin na tayo ay mga katiwala. Tama-tama sa ating tema ngayon. At ating pagdalinilayan kung ano ang dagdag mensahe para sa atin upang ipagpatuloy natin ang ating mga gawain bilang mga katiwala ng Diyos sa ating parokya. At ang ating mga pagbasa ay talagang tugmang-tugma sa ating pagnilay-nilay sa ating pagdiriwang ngayon. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay may tinatawag na punchline. At yan ay ating narinig sa huling talata sa Ebanghelyo ni San Mateo na sinabi ng ating Panginoon, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Yan mga kapatid ang ating palalimin sa ating pagnilay-nilay
sa ating liturhiya ngayon. Ang ipinapahiwatig sa atin sa unang pagbasa ay hindi nagbunga na mabuti ang bayang Israel. Di ba? Ang Israel ang piniling bayan ng Diyos. Ang itinanim ng Diyos ay kabutihan. Napakaraming biyaya at pagpapala. Ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa panahon ng Israel ay hindi nagbunga ng mabuti. Ang mabuting itinanim na ubas ay nagbunga ng hindi maganda. Okay? Ligaw na ubas ang naging bunga ng Israel. At kaya ang Ebanghelyo ay ang tinatawag na paalaala sa pamagitan ng talinghaga na ikinuwento ng Panginoon sa mga saserdote, mga punong saserdote. Ibig sabihin ang mga religious leaders sa bayang Israel at sa mga matatanda ng bayan. Kaya mga kapatid, talagang kaugnay sa ating pagdiriwang ngayon ang hamon at ang mensahe hindi lamang para sa mga punong saserdote, hindi lamang sa mga pari, hindi lamang sa mga matatanda ng ating parokya o sa ating archdiocese o sa ating bansa. Lalo na ngayon, tayo ay nasa kahuli-hulihang taon sa ating paghahanda para sa ating darating na taong pagdiriwang sa ikalimang siglo ng ating pananampalataya at buhay Kristiyano. Tayo ba ay naging matapat na mga lingkod? For how many years? For almost 5 centuries. Tayo ba ay namunga? Naway, ang ipinapahiwatig sa Ebanghelyo ay hindi katulad sa mga taga-Israel na ang kanilang mga ligaw na bunga ay patayan, pagdarahas, pang-aapi, pag-uusig, lalo na sa mga propeta at mga tagapagpahayag ng mabuting balita ng Diyos. At kaya mga kapatid, tayo ay nakibahagi rin sa papel na magiging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa bisa ng ating binyag. Tayo ay inaasahan din ng ating Panginoon Diyos na mamunga ng mabuti, katarungan, kapayapaan, pagkakaisa, pag-ibig, at mabubuting mga gawa. Ang mga iyan ay inaasahan sa bawat isa sa atin. Inaasahan tayo ng Diyos. Umaasa ang Diyos na tayo ay gumawa ng kabutihan sa isa't isa. Tayo ay magbabayad ng ating puri, ating pagsisiyan ng ating mga kahinaan at kakulangan. In other words, sa ibang salita, tayo ay inaasahan ng Diyos na magiging panibagong lahing pinili ng Diyos. Maharlikang pari, bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Sa buong Asia, mga kapatid, tayo ay itinuturing na the only Christian country in the Far East. Kumbaga tayo ang panibagong bayan na pinili ng Diyos na magiging maharlikang pari, bansang hinirang at bayang pag-aari ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Kahit sa gitna ng pandemic na ito, ang dapat umiiral sa atin ay ang mga sinabi na kapayapaan,
pagkakaisa, katarungan, pag-ibig, at mga mabubuting gawa. Bakit ito, mga kapatid, ay ang sinabi ni San Mateo sa ikalimang kabanata 16, so that when people see their good deeds, they will glorify the Father who is in heaven. Kung makikita ng mga tao sa buong mundo na tayo ay namunga ng mga katarungan, kapayapaan, pag-ibig, mabubuting mga gawa, sila po at tayong lahat ay magpupuri at luwalhatiin ang Amang nasa langit. Kaya mga kapatid, ito ang mga sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Napakaganda, mga kapatid, ang payo ni San Pablo upang ating isasagawa ang ating papel bilang hinirang ng Diyos, bilang the only Christian country in the Far East. Napakaganda ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Filipos sa Kabanata 4, mga talata 6 hanggang 9, sinabi niya, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Napakaganda ang payo ni San Pablo na hindi lamang sa mga taga-Filipos, kundi sa buong bansang Pilipinas. At kaya, ano ang kailangan natin upang maisagawa natin ang ating mga mabubuting inaasal-asal at inaasam-asam ayon sa inaasahan ng ating Panginoon Diyos upang tayo ay maging mamunga ng mabuti? Ang sinabi ni San Pablo na naman, mga kapatid, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang ating pagdiriwang lagi sa banal na misa ay ang ating panalangin may pasasalamat. At dito, mga kapatid, ating i-focus ang ating mga pagdarasal, ang ating mga intentions, ang ating mga pasasalamat dito sa banal na Eucharistia, ang alaala ng misteryo Pascual ng ating Panginoon, the peak point sa lahat ng ating mga gawain, kahit sa gitna ng mga pagsubok, pagtitiis, paghihirap na ating dinanas sa buong 7 buwan na yata, sa pandemic na ito. Kaya kahit na may mga tinatawag na barriers, obstacles, ang misa ay hindi dapat mawawala sa ating buhay Kristiyano dito sa ating buong bansa. Gayunpaman, mga kapatid, kahit sa mga hadlang, sa mga barriers, mga obstacles, mga paghahamon, meron pa rin paraan na kaya nga tayo ay kahit na nasa work at home, tayo ay online lamang, streamlining sa ating mga misa, meron tayong spiritual communion. Kaya magpasalamat tayo ngayon na, mga kapatid, napakarami. First time in my masses throughout the pandemic, napakarami ang dumalo sa ating misa. It is very heart striking para sa akin.
Ako'y parang maiiyak. Ngunit yan ang katotohanan. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Mananatili tayong matapat na tagapaglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. At kahit sa gitna ng mga pagsubok, idalangin natin sa misang ito na huwag sana tayo makalimot magpasalamat lagi sa Kanya at sikapin nating gamitin ang lahat ng mga biyaya, pagpapala, mga grasya na ibinubuhos sa atin mula pa noon hanggang ngayon. Ang lahat ng panahon, ang ating mga talino, ang ating mga yaman, ay dapat ating iaalay ang lahat para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan sa kaharian sa langit. Kaya dapat tayo ay manatiling mga tapat na katiwala ng Diyos para ating sundin ang Kanyang kalooban. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawak sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Diyos Ama ng mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa ating kapwa, lalo na sa mga naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin. Itutugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing ehemplo sa ubasan ng Panginoon. Kaya't kailangang manatiling tapat sila sa Diyos at sa bayan, nang sa gayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan na nagtataguyod ng karapatan ng mga api at mga naghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mahabag nawa ang mga nang-aabuso at nagpapasakit sa mga mahihirap. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mo nawa kaming mga responsabling tagapangalaga ng iyong sangnilikha at mapagtanto namin ang mga kasalanang laban sa kalikasan at pagsisihan ng tuluyan at tuluyan talikdan ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos Ama, patatagin mo kami sa iyong Espiritu Santo upang madaig namin ang mga kahinaan at maialay sa iyo ang aming katapatan at paglilingkod sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ating ipanalangin
ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Narinig na niyo ang lahat, Panginoon, naway dinggin mo ang lahat ng mga panalangin at kahilingan ayon sa iyong kalooban. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandang loob narito ang aming may alay mula sa lupa at buong na aming pagawang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang Panginoon magpakailanman. Kapuri-puri Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandang loob narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at buong ng aming paggawa ang alak nito para maging inuming nabibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang Panginoon magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumasa amin sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masanurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananalahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, o sana sa kaitaas. Sana sa kaitaasan. Ama naming banalika ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Broderick, naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, tawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, nasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Communion Antiphon. Ang Panginoon ay dakila sa kabutihan niyang kusa para sa nagtitiwala sa kanyang habag at awa na kanyang dulot sa madla. Komunyong Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pakinabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Basbasan, hinati, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na anak lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay,
Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang ng banal na pagkikinabang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat para sa Orasio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito at patnubayan mo ang mga malalaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makantanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawi namin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya mo kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na bubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampo ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo ang lahat para sa mga paalala. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ginaganap na Holy Hour tuwing Biyernes sa ganap na 5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na 6 ng gabi. Simula sa darating na 5 ng Oktubre, Lunes, taong kasalukuyan, tayo po ay magkakaroon ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado sa 7 ng umaga. At sa 6 ng Oktubre naman, unang Martes ng buwan, tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga tinapay. Magdala po ng sariling tinapay na pagbabasbasan. Meron na po tayong nakahandang mga sobre na susulatan ng pangalan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito ay isasama sa intensyon ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ang mga ito sa tumba na nakatayo sa labas ng simbahan. Ngayon ay pakinggan natin ang mensahe ng ating Parish Priest, Reverend Father Benny Tuaso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ewan ko kung anong nararamdaman nyo. Tatayo na naman ako sa harap nyo. Siguro kinakabahan yung iba. No? Siguro yung iba natutuwa. Pero totoo po, kada po ako tatayo dito, meron tayong magandang gagawin. Pero bago yon, nakikinig ako kanina sa homily ni Father Bernie. At sinabi niya na iiyak siya sa tuwa, no? Dahil marami kayong nandito. No? Kasi bibihira na itong mangyari. And really, it's very, sabi niya nga, heart-striking. No? Nakakabagbag damdamin. Hindi dahil natutuwa kami na maraming nagsisimba sa amin. Hindi po yon. Natulad ng mga artista na kailangan maraming nanonood. Hindi po yan ang dahilan ba't kami natutuwa o naiiyak sa tuwa. It's because we know that you still continue to have faith, no? At ang pananampalataya nyo ay gusto nyong buhayin. Hindi po biro ang lumabas sa panahon na ito at magpunta sa simbahan. You're endangering yourselves. And yet, you're here because you believe and because
God, you trust God. And therefore, we commend you for that. And then, maganda yung kanyang homily tungkol sa katiwala. No? Kung naalala nyo, ating ginawa yan, yung stewardship. No? At pinaliwanag din natin at naging matagumpay yung ginawa natin. So, kaugnay dyan yung aking sasabihin ngayon. Ang title po ng aking sasabihin ay Tuloy ang Misyon ng Simbahan. Ayon kay San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, sinabi niya, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Hinahamon tayo ngayon ng panahon na patunayan ang ating pananampalataya sa Diyos. Matindi ang tangka ng salot na dulot ng COVID-19 sa ating kalusugan at buhay. Naging dahilan ito upang pansamantalang matigil at pagkatapos ay malimitahan ang ating mga gawaing pagliligtas at pagdiriwang sa ating parokya. Subalit sa utay-utay na pag-igi ng ating kalagayan, unti-unti na tayong nakakakilos at nakapagsasagawa ng ating mga gawaing pagliligtas. Bagamat hindi natigil ang ating mga misa, no? Meron po tayong live streams, pagdedebosyon, pagdalaw sa mga may sakit, pagpapakumpisal at pagbabasbas at pagmimisa sa mga yumao, bukas na ngayon ang ating simbahan sa mas marami pang nais na magsimba, magpabinyag at magpakasal. And hopefully, next month po, mas bibigyan pa tayo ng pagkakataon. Salamat sa Diyos at maliban lamang sa limitadong dadalo sa mga misa, lahat ng ating mga gawaing pagliligtas ay nagaganap. Ginagawa natin ito ayon sa mga itinakdang protocols ng ating pamahalaan. At kung natatandaan ninyo, itinigil na natin ang aransel o ang paniningil ng takdang halaga sa mga sakramento. Hindi binabayaran ng kaligtasang dulot ng sakramento. Ito ay pinagkakaloob sa lahat ng ibig tumanggap nito. Buo ang ating paniniwala na ang bawat mananampalataya ay marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos at ikinasisyan niya ang pakikibahagi sa gawaing pagliligtas ng simbahan sa pamamagitan ng pag-aalay ng bukal sa kalooban. Sa madaling salita, wala nang hihigit pang paraan ng pasasalamat kundi ang mag-alay para sa kaligtasan ng kapwa. Yun din yung tinutukoy kanina ni Father Bernie ng pagiging mabuting katiwala. Sa nakaraang 7 buwan na quarantine, hindi tayo nag-alis ng mga empleyado bilang pakikiisa na rin natin sa dinaranas nilang kahirapan na dinaranas din nating lahat. Nabawasan, subalit tuloy pa rin ang pagtataguyod o maintenance ng ating simbahan, ng ating opisina at ng kumbento. Malaking tulong ang ating naipon, ang mga donasyon ng mga mananampalataya sa parokya at deboto ng mga taga-ibang lugar. Marami po tayong mga donors from other places. Naintindihan po nila ang ating kalagayan. Tunay na hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na patron na si San Antonio, mahal na inang Maria at ng Panginoong Diyos. Hangad at panalangin natin na masugpo na ang COVID-19 virus. Subalit, kahit ang mga doktor at mga siyentista ay nagkakaisa na malayo pa tayo sa pagsugpo dito. Kaya't kinakailangan nating pansamantalang matutong mabuhay na nandyan ang virus katulad ng iba pang sakit. Sa madaling salita, dapat magpatuloy ang buhay, magpatuloy ang gawain, at magpatuloy ang misyon na pagliligtas ng simbahan. Sagana tayo sa panahon. Tuloy ang paghihikayat ng ating parokya sa pag-aanyaya sa mga nasa tamang gulang at malulusog na paglilingkod. Nagsisikap din tayo na makakalap pa ng pondo upang maitaguyod ang gawang kaligtasan ng simbahan. Ukol dito, inilunsad at pinaigting muli natin ang pag-asa, yung ating stewardship program, na inilunsad ng ating parokya. Muli nating tinawagan at pinaalalahanan ng ating mga donors, subalit hindi pa rin ito naging sapat.
Kaya't napagpasyahan ng ating pamunuan na maglunsad pa ng isang fundraising nakakalap ng pondo na tutugon sa pangangailangan ng ating parokya sa susunod na taon. Tungkol po doon, next Sunday po ipapaliwanag ko. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiko kayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit, ang iyong sambayanan, at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at bituin upang magbigay ng mana sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at tawa. Ating purihin ang taon na mahabagin sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.